Kumusta mga ka-MPBL? Update lang ulit tayo. 3 linggo na yung nakalipas since nag-open yung MPBL last April 6 and ang dami ng action na naganap from April 6 hanggang April 27, 2024. So sa video na ito, check out lang natin yung team standings sa North and South Division and i-recap lang natin yung mga scores ng MPBL for the week na April 22 hanggang sa April 2027. So puntahan lang natin itong North Division. Number 1 sa North Division itong Rizal Golden Coolers. 4-game winning streak na sila and undefeated. And surprisingly, ang Rizal Golden Coolers hindi sila nakapasok sa playoffs last season. Pero this season, sila yung isa sa mga biggest surprise kasi number 1 na sila as of now. 4-0 record na sila and hindi lang basta-basta yung mga natalo nila. Sa unang game pa lang nila, natalo nila yung defending champion na Pampanga Giant Lanterns and nung last game nila, natalo din nila yung South Cotabato Warriors na isa sa mga malalakas na team on paper kasi yung South Cotabato Warriors, ang dami nilang mga ex-PBA players na tulad ni na John Wilson, sina Larry Rodriguez and sina Bal Acuña. Loaded itong South Cotabato pero natalo nila ng Rizal Golden Coolers. So very isa sa mga magandang pangyari to sa MPBL. Makikita natin na kahit yung mga kulelat na team last year ay pwede pa rin silang umangat and ibig sabihin nun ay balanse itong liga ng MPBL. So after Rizal Golden Coolers, number 2 itong San Juan and Nueva Ecija. Actually tied itong San Juan and Nueva Ecija. Parehas na merong record na 2-0 itong San Juan and Nueva Ecija. And Pampanga naman, defending champion na Pampanga Giant Lanterns. Nung first game nila, natalo sila ng Rizal Golden Coolers. Pero 2-game winning streak na itong 3-game winning streak na itong Pampanga. And kaya naman yung record nila ngayon ay 3-1. So sila ay at number 4. At number 5 and number 6, tabla itong Manila and Pasay. Parehas na merong record na from number 4, number 5 and number 6. Parehas na 3-1 ang record nitong tatlo, Pampanga, Manila, and Pasay. Itong Manila, same story din. In fact, same story din itong Manila and Pasay kasi yung Manila and Pasay, natalo sila nung mga first game nila. Yung Manila, natalo against Parañaque. And yung Pasay naman is, if I'm not mistaken, is natalo sila against Negros dun sa kanilang first game. Pero parehas din silang naka 3-game winning streak. Kaya yung Manila and Pasay naman ay parehas din na mayroong record na 3-1. At number 7, itong Abra. Number 7 and number 7, Abra. May 3 wins and 2 losses sila na record. Nung last games nila, panalo itong Abra Weavers. Number 8, number 9, and number 10, tabla itong Bataan, Quezon City, and Valenzuela. Pare-parehas sila na merong 2 wins and 2 losses na record. Pangasinan naman, number 11, meron silang 2 wins and 3 losses. Nung last game ng Pangasinan, tinalo nila yung Marikina Shoemasters dun sa kanilang home court. And number 12 is Bulacan, 1 win and 3 losses. Caloocan, wala pang panalo although isa pa lang yung nilaro nila. Natalo sila ng Manila nung last game nila. And Marikina, wala pang panalo itong Marikina, 0-5 pa itong record ng Marikina. Sa South Division naman, merong 4 na teams na undefeated pero at number 1 and number 2 tabla itong Zamboanga Master Sardines and Parañaque Patriots. Meron silang 4 wins and 0 loss sila parehas. Ito yung ang Parañaque, same lang ito ng Rizal Golden Coolers, no? Isa sa mga bottom teams din itong Parañaque last season pero surprisingly gumanda yung kanilang record, 4-0 na sila ngayong And hindi rin basta-basta itong natalo ng Parañaque. Nung first game din nila, natalo nila yung Manila na isa sa mga loaded na teams in terms of lineup. And moving on, number 3 and number 4, tabla itong Biñan and Quezon. Parehas silang 2 wins and 0 losses din. Number 5, Batangas City, 3-1 yung kanilang record. Natalo itong Batangas sa laban nila kontra sa Pasay nung last game nila. Ito ay dahil sa buzzer beater ni Lawrence Victoria. Napakaganda nung laban nila and unfortunately for Batangas ay sa buzzer beater pa sila natalo. And number 6, Negros is at 3-2. Number 7, Davao Occidental Tigers is at 2-1. South Cotabato, natalo sila last game nila kaya naman naging 2-2 na yung record nila kaya sila at number 8. Sarangani Marlins, 1 win and 3 loss. 9, 10, 11, tabla itong Sarangani.
Iloilo and Bacolod. Lahat silang tatlo ay merong record na 1-3. Number 12 is Mindoro. Meron silang 1 wins and 4 losses. Unfortunately for Mindoro, after nilang manalo nung opening game nila ay 4 consecutive losses na sila. Imus and Muntinlupa tied at number 13 and 14. Parehas silang 0-4. And finally, number 15 itong Bicol. Wala, tulad ng Marikina, 0-5 din yung kanilang record. And after nyan mga ka-MPBL, check out lang naman natin yung mga scores ng mga laro from April 22 hanggang April 27. So nung April 22, nagpunta ang MPBL dyan sa may Alonte Sports Arena. Sa first game, tinalo ng Pampanga itong Mindoro Tamaraws 96-72. And sa second game, tinalo naman ng Zamboanga yung Negros Muscovados 88-73. And sa home game, ito yung first game ng Binyan Tatak Gel. Tinalo nila yung Abra Weavers 65-60 dyan sa kanilang home court. And nung Tuesday, April 23, bumisita for the first time ang MPBL dyan sa may San Andres Sports Complex. First game, tinalo ng Quezon Huskers. Magandang laban to. Tinalo ng Quezon Huskers yung Pangasinan Heatwave 72-68. And sa second game naman, very close game din. Tinalo ng Davao Occidental Tigers 72-71 yung Bacolod City of Smile. And finally, sa first home game ng Manila dyan sa may San Andres Complex, tinalo ng Manila yung Caloocan 69-66. Ito din yung first game ng Caloocan for the season. Nung April 24 naman, tinalo ng Bulacan Cuyas yung Sarangani Marlins. Ito yung first win ng Bulacan Cuyas. Tinalo nila yung Sarangani 92-88 dun sa first game dyan sa may Olivares College Gym ginanap April 24. And sa second game nung araw na iyon ay tinalo ng Valenzuela yung Bataan 91-87. And finally sa first home game ng Parañaque Patriots dyan sa kanilang home court sa Olivares College Gym ay tinalo ng Parañaque ang Muntinlupa 64-57. And last Thursday nung April 25 ay nagpunta naman yung MPBL dyan sa may San Juan Philoil Arena. Sa first game, tinalo ng South Cotabato tinalo ng Rizal yung South Cotabato 92-81. And sa second game naman, tinalo ng Pasay. Ito yung buzzer beater na basket ni Lawrence Victoria. Tinalo ng Pasay yung Batangas City 65-64. And sa final game at that day, ito yung first home game din ng San Juan dyan sa may Philoil Arena. Tinalo nila, tinambakan nila yung Iloilo United Royals 106-78. Honestly, hindi ko na-expect na matatambakan ng ganito kalaki yung Iloilo. Since players ng Iloilo, yung mga UAAP standouts na sina CJ Cancino and Mark Nonoy. Pero sa game na ito, nag-off night si Mark Nonoy, wala siyang masyadong nagawa. And very apparent na itong Iloilo, kailangan pa nilang ma-develop yung kanilang team chemistry. Unlike last year kasi, at least nung last year medyo palaban pa sila pero this year, although simula pa lang ng season na ito, medyo nangangapapayata sila. So yun lang yung kailangan nilang i-develop. Yung Iloilo, nasa kanila na yung right pieces. Andyan sina CJ Cancino, Mark Nonoy, and yung bang mga standouts from the UAAP. And I think kailangan lang nilang talaga ma-develop yung team chemistry nila. And on April 26, bumalik ang MPBL dyan sa may Alonte Sports Arena. Sa first game, tinambakan ng Pampanga 128-93 yung Bicol. And second game naman, tinambakan naman ng Davao itong Imus Agimat 132-68. And sa final home game, tinambakan na din nung Binyan ang Quezon City Toad Action 72-53. So kung mapapansin natin sa araw na ito, nung April 26, lahat ng mga laro tambakan. Itong Bicolandia, Imus, especially Imus, kailangan talaga nilang kumuha if possible ng mga ex-PBA players kasi kung titingnan mo yung lineup nila, very walang masyadong ex-pros na naglalaro sa kanila, kaya naman almost lahat ng mga laro nila ay natatambakan lamang sila. And even Bicol, I was expecting na itong Bicol, ang dami naman nilang kinuhang mga malalakas din na players, pero I'm expecting na mas better yung record nila since last year, pero as of now wala pa rin panalo itong Bicol. But let's see, matagal pa naman yung season na ito. And lastly, on April 27, bumalik yung MPBL dyan sa may Calasiao Sports Complex. Sa first game, panalo yung Nueva Ecija Rice Vanguards by 11 points, 79-68 itong Mindoro. So ito na yung
4 na sunod na talo ng Mindoro Tamaraws. And sa second game naman, nakabawi yung Abram doon sa kanilang pagkatalo. Tinalo ng Abra 69-57 itong Negros Muscovados. For the Negros Muscovados naman, ito yung kanilang second loss in a row na. And sa final game, finally panalo itong Pangasinan sa kanilang home court. Ito yung first home court win ng Pangasinan in its franchise history. So tinalo ng Pangasinan 80-68 itong Marikina Shoemasters. And for the Marikina Shoemasters, same with Bicol, kailangan pa nilang manalo kasi parehas silang 0-5. Yung Marikina din, yung head coach kasi nila nabago so almost yung core ng team nila iba na from last year. And unlike last year na nakapasok yung Marikina as 8 seed sa playoff, mukhang itong season na ito mahirapan na sila kasi yung start nila is 0-5. So ayan mga ka-MPBL, yan yung recap ng mga kaganapan during the third week of the MPBL. And in terms of MPBL news naman, isa sa mga pumutok na balita last week ay itong pag-suspend kay Jeremy Mahinay. So si Jeremy Mahinay, dahil sa dangerous and deplorable foul na ginawa niya kay Joey Barcuma during their game Negros Muscovados versus the Zamboanga Master Sardines last Monday, ay na-fine. Binigyan siya ng fine na 100,000 and suspended na siya indefinitely. So yan isa sa mga unfortunate events na nangyari. Pero nag-announce naman yung Zamboanga Master Sardines, okay naman na daw itong si Joey Barcuma. So baka makapaglaro si Joey Barcuma sa susunod na laro ng Zamboanga. And for Jeremy Mahinay, indefinite yung suspension niya, so hindi natin alam kung kailan siya makakalaro. Pero hopefully mabigyan siya ng chance na makabago. Parang si John Amores. Si John Amores, ganun din yung nangyari sa kanya. Suspended din siya indefinitely. Or naban nga siya sa NCAA pero nakapasok siya sa MPBL and eventually na-draft siya sa PBA. So tingnan natin kung makakabalik pa itong si Jeremy Mahinay sa MPBL. So ayan muna yung mga update natin mga ka-MPBL. Kung hindi po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, subscribe lang kayo and abangan nyo lang yung mga videos na i-upload natin dito sa aming channel. Maraming salamat.